What's up sa inyo mga katekamots? Ito na naman si Mask Rider. Muli na naman tayo magbabalik upang maghatid sa inyo ng tamang impormasyon. Pag-usapan natin ngayong araw, pag-usapan natin paano ang tamang pangangapit bahay sa tropa or paano ang tamang pagtambay sa tropa. Ngayon kung bastos ka, upal kang tropa, para sa iyo ang video na to. Paano nga ba ang tamang pangangapit bahay o pagtambay sa isang kaibigan? Pero bago ang lahat, i-shoutout ko muna tong ating mga kaibigan kasi nagpapa-shoutout sila. Piling sikat-sikat tayo dito kay Neme. Shoutout muna natin tong si Paulo Barba. Yan, isa to sa mga kaibigan ko. Kumpare ko to. Yan sa kawork ko to dati sa airport. At itong si Ian Taakon. Yan, taga Bohol, kababayan ko to. Kawork ko din dati to sa airport. Shoutout sa iyo pre, kung nasaan ka man tol. Itong si JB Pabilik. Yan, member to ng PNP. Yan. Pautog ng pautog. Hindi, joke, biro lang. PNP. Classmate ko to nung college. Police ito. Member ng PNP, Philippine National Police. Salute sa iyo, buddy. Ka palagi sa duty mo. At itong si John Maqueras. Yan. Dami na lalo pa shoutout sa akin. Ito, classmate ko to ng elementary. Si John Maqueras. Ingat ka palagi, best. Kung nasaan ka man, tol. Ingat ka palagi. At itong Team Kasakay TV. Yan. Pakilike na lang din and subscribe. Bahala na kayo sa buhay, no? At itong si RJ Magalona Sudario. Yan, classmate ko ng high school yan. Si RJ, tol, ingat kayo palagi kung nasaan ka. Shoutout sa'yo. Shoutout sa lahat ng mga tropang akro mo dyan. Ingat kayo palagi. At itong si Nick Espino. Ito yun, isa sa mga member ng Team Kasakay. Shoutout sa'yo pare. Ingat ka palagi. Kumpare ko to. So, sa Laguna. Ingat kayo din palagi sa Timbao. At itong si Dada Wow Vlog. Yan, di ko to kilala. Nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout sa'yo, idol. Ingat ka palagi. Kung nasaan ka man. Like nila rin ang kanyang page. Tapos itong si Matt Magallanes. Yan, katrabaho ko to sa Pogo. Yan, mga tropahang scammers. Ingat kayo palagi dyan, tol. Shoutout sa'yo, tol. At itong si JC Cordoba. Yan, mga trabaho ko to dati sa Pogo. At itong si Jay Contreras, tol. Yan, katrabaho ko din to sa Pogo. Ingat kayo palagi, tol. At ito si RJ Ilagan. Yan, isa sa mga kaibigan ko to. Ka-work ko din. At itong si Christian Banyes. Yan, ingat kayo palagi. Dami nila nagpapa-shoutout. Sige, shoutout na lang natin. So, ang pag-uusapan niya natin ngayong araw, gaya nga na sinabi ko, paano ang tamang pangangapit bahay. Tuturo ko sa inyo paano ba ang tamang pangangapit bahay o pagtambay sa tropa nang hindi nakakabala. Una, syempre, pag tumawag ka sa tropa mo, halimbawa pupunta ka sa bahay ng tropa mo, at tinawag mo at walang lumabas, walang tahimik lang, ibig sabihin niya, dalawa lang yan. It's either wala siya, or nagpapahinga. Huwag mo na istorbohin pare kasi malay mo hindi mo alam, pagod yung kaibigan mo na. Hindi ko mo best friend mo yan o kahit sabihin na natin malapit na kaibigan mo, hindi ka pwedeng tawag lang ng tawag sa kanila pag walang sumasagot. Unang-una baka nagpapahinga nga, gaya ng sabi ko natutulog. Hindi natin sila pwedeng istorbohin. Tapos, nandun ka sa bahay nila, hindi pwedeng, pag nakaupo ka sa sopa, hindi pwedeng itaas mo yung paa mo na akala mo sino ka, napakadumi ng paa mo, hindi ka nagugas, ang dumi ng paa mo parang may uling-uling. Hindi mo pwedeng itaas sa sopa yan dahil magkano ang sopa? Mahal ang sopa. Ano ba akala mo? Ang sopa magkano? Abutin niya ng 18,000. Pinakamababa, 15, 14,000. O sabihin natin 7,000, di ba napakamahal ang sopa tapos ganun ka umupo, ganun ka umasta sa bahay nila. Dapat hindi ka ganun, behave ka lang. Maupo ka ng maayos sa isang lugar, sa isang sopahan lang. Hindi pwedeng nakataas ang iyong paa. At pag tumambay ka sa tropa mo, syempre nakikita mo yung mga magulang nila nandyan, magmano ka. Huwag mong lalagpasan yung magulang niya, yung nanay at tatay niya, kung mayroon man siyang nanay at tatay. Syempre pakita ang respeto mo yung sa katropa mo o best friend mo. Hindi pwedeng hindi ka magbibigay respeto sa mga taong nandun para kang siga lang napapasok dyan sa bahay nila na makikitambay ka tapos hindi ka babati, hindi ka magmamano. Mali yun, dapat magpakitang tao ka. Hindi ka pwedeng hindi ka magpakitang tao. Dapat kahit wala kang galang, bastos kang hinayupa ka, magmano ka pa rin para hindi ka masabihan ng masama ang ugali mo o ano pa man, di ba? Tapos, eto pa, pag nandiyan ka sa bahay ng tropa mo, kunyari nakatambay ka na, nagkakatuwaan kayo, huwag kang masyadong maingay, huwag kang sigaw ng sigaw, huwag kang tumawa ng malakas na para kang palengke ka, huwag kang ganun kasi nakakaya sa kapitbahay. Tandaan mo, ang tropa mo yung mayayari dyan kasi siya yung nakatira. Tapos ang ingay-ingay mo pa pag nandiyan ka sa bahay nila, di ba? Mag-isip ka na mabuti, Brad. Huwag kang ganun na parang kang tanga. Di ba? Ang ingay mo, lakas mong tumawa. Nakala mo, sarili mong bahay na, di ba? Tropa mo papahamak niyan. Huwag tayong ganun. Pag nakakapit bahay ka, relax ka lang, behave ka lang. Manood lang kayo ng Netflix and chill. Tahimik lang kayo. Huwag ganun na. Tapos ito pa, pag nandun ka sa bahay ng tropa mo, huwag kang pumasok sa kwarto niya.
Kahit ba sabihin mo best friend mo yan, o sabihin natin malapit sa iyong kaibigan, huwag kang pumasok sa kwarto niya na piling mo taga-doon ka din. Kasi unang-una, pag may nawala dyan, siguradong ikaw ang pagbibintangan. O sabihin man natin hindi ikaw ang kumuha, sabihin natin ibang tao yung kumuha. As long as nandun ka sa panahon na yun, di ba? Tapos biglang nawala, so ibig sabihin, kasama ka sa mapagbibintangan, di ba? Mag-aaway pa kayo, mangyayari dyan, magtatampuhan pa kayo. Huwag kang pumasok sa kwarto niya kahit sabihin mong kahit sabihin mong best friend, sobrang dikit mo yung tao, bigyan mo ng privacy, di ba? Hindi mo naman alam na may tinatagong lihim tropa mo, tapos pasok ka ng pasok sa kwarto niya ng walang pahintulot, di ba? Nakakapunyemas ka talaga. Dapat kayo, pag nangangapit bahay ka lang, diyan ka lang sa sala, matuto kang mag-behave, di ba? Tsaka huwag kang higa-higa din sa unan niya. Kahit sabi mong sobrang sanggang dikit mo yan, huwag kang higa sa unan dahil alam mo, syempre yung unan, ginagamit sa private part yan mukha ano yun paano kung hindi ka naghilamos, di paghiga mo dun, di puro bakterya ka na. Hindi naman sa maarte tayo, syempre. Ginagamit mo yun sa pang-araw-araw yung unan, tapos hinihigaan mo, tapos tinasandalan mo ng paa mo, di ba? Huwag kang ganun, maging behave ka lang. Yun ang dapat mong tandaan. Huwag tayong basta-basta pag nangangapit bahay kung ano pinaggagawa natin. Tanda mo, hindi natin bahay yan. Bahay ng tropa natin yan, di ba? Isipin mo yung ganun, maging behave. Hindi tayo dapat pa kaang-kaang sa ibang bahay, nakakahiya. At eto pa, pagka yung tropa mo umalis na o lumabas na, hindi pwedeng hindi ka rin lalabas. Bina natin na may mga kasama tropa mo sa bahay, may mga kapatid na babae, o may mga nanay, di ba? Siyempre, may mga nanay nila. Dapat, pag alis ng tropa mo, umalis ka na. Kasi may mga nangyayaring ganyan yung pag tropa mo umalis na, tapos ikaw, hindi ka pa umalis sa bahay nila, nandun ka pa, siyempre, nagiging kampante yung nanay, di akala ng nanay, wala nang tao, wala nang bisita, lumabas yung nanay na nakabrak panty, di ba? Siyempre, bahay nila yun Tapos magugulat, nandoon ka pala sa sala, nakabuka ka pa na, akala mo si mayor ka sa kulungan, hayop ka, di ba? Dapat pag ganun, yung tropa mo umalis, sibat ka na rin. Pwede na lang siguro pag yung tropa mo mag-isa sa bahay, di ba? Walang asawa, walang nanay at tatay, walang kapatid na babae. Pwede yung ganun. Pero yung tropa mo naman, may pamilya, nako, pagka ganyan, huwag kayong tambay na tambay sa bahay nila, nakaka-istorbo kayo. Yun ang dapat yung tandaan para iwas tayo sa gulo. Dapat maging alerto tayo, hindi yung kapitbahay lang tayo ng pangangapitbahay, tapos ganyan pala pinaggagawa, di ba? At eto pa, pag mga kapitbahay ka sa tropa mo, huwag kang diretso basta na lang pumapasok. Yan yung nakakabuisit sa ganyan Di ba, yung bigla ka na lang, hindi ka tumawag, bukas yung gate, o kaya mong sungkitin yung gate, alam mo kung paano buksan. Bigla ka na lang pumapasok ngayon, hindi alam ng tropa mo, di ba? Malay mo, may kasama siyang babae, nakikipaglabing-labing siya sa loob, or may ginagawa silang kababalagan, ngayon magugulat yung tropa mo, nandyan, nakita mo na, huwag kang ganun, dapat tumawag ka pa rin. Hindi pwedeng pasok ka na lang ng pasok, hindi natin masabi, lalo na pag yung mga tropa mo may nanay, di ba? Gaya nga nang sabi, kung may nanay, may kapatid na babae, siyempre bahay nila yan, nagpapanti-panti lang sila dyan, nagbibrip-brip, o kung ano-ano ginagawa, nawawalan sila ng privacy dahil sa mga ganyang kakupalan na katangahan yung pag nangangapit bahay kayo. Kupal! Yan yung mga maling bagay ninyo pag mangangapit bahay kayo o pag tatambay kayo sa tropa nyo, kahit ba sabihin mo sobrang dikit sa'yo ng taong yan, bigyan mo pa rin ng privacy. Hindi pwedeng basta ka nalang pumasok sa bahay nila nang walang paalam, di ba? Pwede kang makasuhan ng trespassing dyan, kung tinaga ka ng tatay niyan o nanay niyan, di ba? Malay mo, yung nanay niya naglalaba, wala pala dun yung tropa mo, tapos biglaan pumasok, nakita mo yung nanay, nakapanty, di ba nakakahiya o ano mangyayari sa'yo ngayon? Huwag kang ganun. Dapat matuto tayong tumawag. Isa yan sa mga yan isa sa mga proper kung paano mangapit bahay o tumambay sa kaibigan mo. Dapat lagi yung tandaan, lalo na sa mga kabataan ngayon na wala ng modo. Bigla-bigla na lang kayong ganyan, hindi kayo nag-iisip ng mabuti. Kampante kayo kasi yung tao na yun, syempre, kaibigan mo nga naman, parang kapatid mo na, pero syempre, iba ka pa rin, hindi ka pa rin nila nakakasama sa loob ng bahay. Kaya dapat mag-isip ka, huwag yung puro ganun mabagay yung ginagawa mo. Huwag kang tanga ha, please lang. Kupal! At eto pa, pag nandiyan ka na sa bahay ng tropa mo, nakatambay na kayo, huwag mong kainin yung mga grocery nila. Anak ka ng tinapay nga naman talaga, oo. Kasi syempre, budget lang yan Kahit sabihin na natin yung tropa mo, sobrang yaman yan. Okay lang naman siguro yung kapag yung tropa mo sobrang yaman. Pero yung tropa mo, hindi naman palamunin lang din sa kanila. Tapos ikaw, nakikitambay ka na nga lang dun. Ang lakas mo pang lumamon ng mga grocery nila. Pupunta ka pa sa kusina, pinagkakain mo yung mga tinapay. Yung mga gardenia doon, mga biscuit, is iniinom mo yung mga Yakult nila doon, bukas ka ng bukas ng rep, may nakita ang KitKat, kinain mo. Huwag tayong ganun, anak ng
tinapay naman talaga, o pangit yung ganung ugali, hindi yan proper na pangangapitbahay. Kahit ba sabihin mong inalok ka ng tropa mo, pre, punta ka sa kusina, kain ka, huwag naman yung uubusin mo lahat yung kain ka ng kain, halos araw-araw ka na lang pupunta sa kanila para lang makain yung mga grocery. Huwag ganun, Brad, kasi ano yun eh, bumili sila ng grocery para sa kanila, yung merienda nila yun eh. Hindi naman sila masiba, eh. Ikaw tong impaktong masiba na gusto mong isang kainan lang lahat, ubus na. Huwag tayong ganun. Dapat maging proper tayo kung mga kapitbahay tayo. Pakita natin yung yung pagiging edukado natin. Hindi tayo pwedeng maging patay gutom dyan. Putragis pag may nakita mga ubusin. Huwag ganun, Brad. Dapat kahit sabi mong tropa mo yun, sobrang dikit sa inyan, pag binigyan ka o inalo ka, sakto na yun. Huwag mong ubusin. Ang lakas mong kumain, nakakahiya. Kahit masabihin mo hindi gano'n, syempre budget nila yan. Pag nagutom sila, may mamimerienda sila, tapos nandiyan ka, bigla mong kinain lahat, di ba? Huwag tayong gano'n, maging proper tayo pag mangangabit-bahay tayo, parang awa nyo na. Pero nasa sa inyo naman yan eh. Kung lahat ng pinagsasabi ko dito, kanya-kanyang buhay naman tayo eh. Kung hindi nyo pakikinggan yung mga sinabi ko, wala akong pakialam sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo to para magkaroon din kayo ng knowledge and wisdom sa mga pagsasabi ko dito. God damn it. At ito pa, pagka nandiyan ka rin sa tropa mo, nangapit bahay ka o tumambay ka sa tropa mo, huwag kang bukas ng TV, anak ng tinapay ka, huwag kang piling dyan, pamilya na rin nila na piling mo, tagadong ka rin na anytime bubuksan mo, manonood ka ng Netflix. Huwag ganun, hindi proper yan ang pangangapit bahay, hindi yan ang tamang pangangapit bahay. Bigla ka na lang bubuksan mo yung electric pan, anak ng tinapay ka, tapos uupo ka sa sopa, bigla ka sasandal, tataas mo yung paa mo, nakakala mo kung sino ka, nakakala mo ikaw yung panganay sa pamilya na yan. Tapos, huwag ganoon, kasi hindi mo naman masabi nagtitipid sila. Malay ba natin kung nagtitipid sila ng kuryente, di ba? Yung putragis yan, kakapunta mo pala sa bahay ng tropa mo, uupo ka agad sa sopa, nakakala mo kung sino kang hinayupa ka. Ang lupit mo naman. Huwag tayong ganoon, kasi kahit sabihin mo, sobrang dikit sa'yo niyan. Kahit, oo, sabihin natin, mag-best friend nga kayo. Sabihin natin yan, sabay kayong lumaki, pero hindi kayo sabay lumaki sa loob ng bahay. Magkaiba yung ganun. Siyempre, na lang sasabihin ng magulang. Yan yung feedback niya, napakapangit, di ba? Feedback niya, tatama sa magulang mo. Sabihin, hindi ka na disiplina ng maayos. Ganyan nga, di ba? Para kang masyado kang open na open. Wala namang problema sa ganun pag ganun ka sa tropa mo. Pero yung mga ganyang bagay, iwasan natin yung mga ganyan. Huwag tayong bukas ng bukas na. Akala mo, kung may bumili nung flat screen TV nila na 172K inches, di ba? Bubuksan mo na, akala mo sa'yo. Huwag ganun, Brad. Huwag kang ganun. Siguro kung ginagawa mo to ngayon at napanood mo to, tigilan mo yung mga ganyang bagay para maging maganda ang iyong imahe. Hindi pumangit. Huwag ganun. At eto pa, kapag nakatambay ka na sa tropa mo, ngayong kakain na sila, huwag kang kakain. Pwede naman siguro kung kumain ka. 1 beses, siguro 3 beses, pang-4 na beses. Pero yung araw-araw ka na lang nandun, tapos inaalok kang kumain, huwag kang kumain. Or mas mabuti pa na bago ka tumambay sa tropa mo, sa kaibigan mo, kumain ka na para mawalan ka talaga ng gana. Hindi ka magutom. Kasi kung inaalok ka lagi ng pagkain, tapos hindi ka tatanggi, nakakaya, di ba? Malay mo, ang pagkain na yun or ulam nila is budget, di ba? Tapos ikaw, ang lakas-lakas mo pa, napakasiba mo, na para kang kumain, na para kang hindi nabubusog, kain ka ng kain, nakakahiya. Hindi ko naman sinabing mapanlait tayo o tayo, pero ito ang nararapat talaga, huwag kang kumain kasi yan ay isa sa mga hindi yan proper na tamang pangangapit bahay. Dapat ka na lang, huwag ka na maki-join, lumabas ka na lang o saan lupalo ka magpunta or doon ka sa garahe ng tropa mo o sa maglaro ka o sa ibahin mo yung takbo ng panahon na hindi ka dapat makakain sa tropa mo kasi nakakahiya talaga. Kahit ba sabihin mo marami silang ulam tapos araw-araw ka nandun, araw-araw ka na lang sa kanila kumakain, nakakahiya talaga, di ba? Isipin mo yung ganun. Hindi yan tama kasi siyempre tayong mga Pilipino, siyempre alam naman natin na kahit ba sabihin mo kinakain mo isang piraso na lang at aalokin ka pa rin yan. Tapos sobrang kapal naman ng mukha mo, hindi ka tatanggi. Di ba? Hindi ka tatanggi, kakain ka pa rin. Para kang gago, di ba? Hindi ko naman sinasabi na ganito, o mapanlait tayo, pero ang akin lang kasi, yan yung proper talaga. Pag inalok ka ng tropa mo, kaibigan mo, o best friend mo, hindi ka na dapat kumain. Kahit ba sabihin mong sinasabi kong sobrang kayong malapit mo sa isa't isa, malapit kayo sa isa't isa, talagang kaibigan na kaibigan mo siya mula pagkabata. Siyempre, magulang yan, hindi mo naman kaibigan, di ba? Hindi ka naman lumaki ng kasama sa loob ng bahay. Kaya iba pa rin yun, magkaibang tao pa rin kayo, di ba? Kahit sabihin mong paran mo na siyang kapatid talaga, oo, kasi kaibigan mo siya. Yan, isa sa mga dapat ninyong hindi gawin yan, yung kumain, yung alokin ka ng kaibigan mo, tapos kumain kayo. Kasi nakakaya sa magulang yung feedback, baka sabihin pa niya, ano ba tong tropa mo? Patay gutom. Siyempre, di ba, nakakaya? Oo, hindi sasabihin sa'yo ng magulang yun ng diretso, pero syempre, sa kanila, pinag-uusapan kanila PGO-to ka, di ba? Di ba nakakaya? Sipin mo yung ganon, hindi proper yung kaya pag inalo ka, huwag kang kumain. Pero siguro yung
Isa, dalawang beses, pangalawa, pangatlo, o pang-apat, kahit basta ano, pwede ko pero yung araw-araw ko na lang, pag inaalo ka ng pagkain, hindi ka marunong tumanggi, abo, ibang usapan na yan, masyado ka ng masiba. So sana may natutunan kayo sa kagaguhang tong pinagsasabi ko rito, hindi naman ako vlogger, hindi nga ako influencer. Ang gusto ko lang, magsabi lang ako ng mga bagay-bagay na alam ko sa sarili kong tama. Pero kung hindi nyo naman pakinggan, bahala kayo sa buhay nyo, wala akong pakialam. Ingat kayo palagi, ako nga pala si Mas Rider, hindi tayo makapagmotor-motor at dahil wala tayong rehistro. Ingat kayo palagi sa mga kapwa ko riders, ride safe and God bless.